Magandang araw. Ako po si Mark Lester Nilagan. Ito po ang aking daily devotion. May kilala ka bang imposible mong makasundo na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion? Ang Bible verse pa ng araw ay galing sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sabi po ay, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ." Hindi natin maiwasan sa buhay na may mga tao talaga na hindi natin makasundo. Minsan, kahit anong effort natin, kahit gaano pa tayo ka-patient o ka-understanding, parang wala talagang pag-asa na magkaayos. Pwedeng family member, friend, classmate, or even someone sa church. May mga tao talaga parang laging opposite ng kung sino tayo at sobrang hirap pakisamahan. Pero alam niyo ba na may mas malalang separation pa isa sa mga conflict natin dito sa mundo, at yan ay ang pagkakahiwalay ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Um, sa totoo lang ay wala tayong way para makalapit sa Diyos on our own. Bakit? Kasi makasalanan tayo at ang Diyos ay banal. Hindi pwedeng magsama ang kasalanan at kabanalan. Walang amount ng good works, religion, or pagiging mabait ang makakatulay sa pagitan natin at ang Diyos. Kumbaga, hopeless case talaga. Parang yung feeling natin kapag may taong hindi natin kayang makasundo. Pero may magandang balita dahil meron tayong mediator. Sino nga ba ang mediator na ito? Diyan papasok ang first teaching. Jesus is the one and only mediator. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, iisa lang ang Diyos at isa lang ang mediator sa pagitan ng Diyos at tao. Si Kristo Jesus. Hindi saints, hindi mga pastor, at hindi mga religion. Si Jesus lang ang may kakayahang i-reconcile tayo sa Diyos dahil siya lang ang namumuhay ng walang kasalanan at namatay para sa ating mga kasalanan. At ang second teaching is, Jesus is the ultimate peacemaker. Walang mas tindi pa ng gulo kundi yung paghiwalay natin sa Diyos. Pero pinili ni Jesus na siya ang magbayad. Hindi siya neutral lang na tagapanood. Siya mismo ang gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng peace. At ang last teaching is, Jesus calls us to be peacemakers. Ngayon, tinanggap na natin ang kapayapaan mula kay Jesus. Tinawag din niya tayong maging peacemakers. Hindi ibig sabihin ito ay palagi tayong may kasalanan. Oo, kailangan nating pabayaan ng tama. Pero bilang mga taong nireconcile na sa Diyos, dapat tayo rin ay maging instrumento ng pagkakasundo. Yun lamang.